ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa laban ng buhay, hindi sapat ang husay at determinasyon. Mahalaga din ang maging patas anuman ang maging hamon para sa natatanging ambisyon. Ikaw kabarangay, anong kaya mong gawin para maisakatuparan ang matagal mo nang pinapangarap? Dear Papa Dudut, may mga tao na handang gawin ang makakaya nila, maabot lamang ang kanilang mga ambisyon. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pantay-pantay na oportunidad, kaya may iba na kailangan magdoble sikap para matupad ang mga pangarap nila sa buhay. At isa na nga po ako sa mga taong hindi pinanganak na mayaman. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na wala akong hindi kakayaning gawin para sa ikagiginhawa ng buhay ko. Magandang araw po, Papa Dudut, at sa mga libo-libo nating mga kapuso at kabarangay na kapwa ko ay solid sa pagtutok sa inyong number 1 na programa. Bukod kasi sa nanay ko na palaging nakikinig sa mga hinaing ko sa buhay, ay isa rin po ako sa mga nag-aabang sa programa ninyong Barangay Love Stories. Inaabangan ko rin yung mga payo ninyo tuwing natatapos po ang isang kwento. Yun din ang dahilan kaya naglakas loob akong sumulat sa inyong istasyon. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng advice. Sana rin po ay makapagbigay ng aral ang mga kwentong ibabahagi ko. Tawagin niyo na naman po ako sa pangalang Michael, 26 years old at taga Quezon City. Nagja-job hunting pa po ako sa kasalukuyan, Papa Dudut. Nag-resign kasi ako sa first job ko sa opisina bilang sales coordinator dahil meron pong nangyari. At yun po ang ikakwento ko sa inyo. Hindi naman po yun tungkol sa kumpanyang pinanggalingan ko kundi sa dati kong katrabaho. Hindi ko na lamang po papangalanan yung kumpanya at kung saang lugar po ito. Nangyari po ang kwento ko 2 months ago. Natulong ko po sa maliit na tindahan ng mama ko na tinayo namin noong nakuha ko ang huling sahod ko. Doon po namin kinukuha yung panggastos namin sa araw-araw at pambayad na rin sa iba't ibang mga bills. Hindi naman po ako nagmamadaling makahanap ng panibagong trabaho at ang target ko sana ay work from home para naaalalayan ko pa rin ng mama ko. Siya na lang po kasi ang pamilyang meron ako simula nang iwan kami ni tatay para sumama sa ibang babae. Sa katunayan ay hindi siya ang tunay kong ina, Papa Dudut. Patay na po kasi ang biological mother ko at stepmother ko lamang siya. Pero parang tunay na anak na ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Sarap naman itong ulam. Nak, kain ka lang ha. Opo, ma. Dami ko nga po nakain eh. Gusto ko kasi mabusog ka. Unang araw mo ngayon sa trabaho kaya dapat may lakas ka. Hindi ka dapat lalamya-lamya para di ka pagalitan doon. Ma naman, parang bigla po tuloy ako natakot. At saan ka naman natatakot? Doon po sa sinabi nyo. Paano kung pagalitan nga ako kasi lalamya-lamya ako sa trabaho? Kaya nga, kumain ka. Kung hindi ka gutom, mabilis ka makakapag-isip. Magiging listo ka, hindi ka mapapagalitan. Tsaka, kabago-bago mo pa lang, pagagalitan ka na. Sobrang sama naman ang ugali nila nun. Di naman po yun maiiwasan kapag nagtrabaho ko na sa opisina. Kahit baguhan ka pa lang, mabilis ka na dapat pumake up para di ka magkaroon ng image na mabagal at tatanga-tanga. Uy, sobra naman sa tatanga-tanga. Siyempre tuturuan ka pa lang naman doon. Wala namang sanggol na kakapanganak pa lang tapos marunong na agad maglakad. Kaya nga po pagsisikapan kong matuto ng mabilis. Kung kailangan ko mag-overtime para pag-aralan yung mga ginagawa ng mga kasamahan ko, gagawin ko. Gusto ko pong ma-regular, ma. Para magkaroon na rin tayo ng benepisyong pabigas nila kada buwan.
Talaga? May pabigas sila? Opo, kalahating kaban po kada regular na empleyado. Nabasa ko sa kontrata na pinirmahan ko at sinabi rin naman ng HR nung interview. Kaya nga natuwa ako kasi malaking tulong din po yun sa atin, Ma. Sa bagay, sa mahal ba naman ang bigas ngayon sa palengke, malaking tulong na talaga yung pabigas na yan sa opisina nyo. Kaya galingan mo, nak. Ipakita mo sa kanila na kayang-kaya mong sumabay kahit baguhan ka pa lang. Salamat, Ma. Pero kabado pa rin po ako eh. Oh, bakit ka naman kinakabahan? Kasi baka pumalpak ako. Kung papalpa ka man, siguraduhin mong makakabawi ka sa susunod. Huwag mo lang susukuan yung ginagawa mo. Magbubunga rin yan ng matamis sa dulo. Salamat sa mga payo mo, Ma. Walang anuman, nak. Hayaan mong pagaanin kong loob mo pag kinakabahan ka at pag pinagdududahan mo yung sarili mo. Hindi ko po kasi mapigilan kasi di rin naman ako matalino. Sakto lang. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Wala po akong mga special awards nung nag-aaral ako, di ba? Di katulad ng mga kaklase ko na talagang proud na proud yung parents na kasama nilang umakyat sa stage habang sinasabitan sila ng medalya. Proud din naman ako sa'yo kahit wala kang special awards at hindi ako umakyat sa stage para magsabit ng medalya sa'yo, Michael. Talaga, Ma? Oo naman! Para sa akin, sapat na yung nakapagtapos ka sa pag-aaral mo kasi doon pa lang, natupad mo na yung pangako mo sa akin na gagraduate ka. Tsaka, wag mo nga masyadong maliitin yung sarili mo. Matalino ka. May mga mas matalino lang sa'yo pero di naman ibig sabihin nun mahina na ang ulo mo. Iba pa rin naman yung diskarte kapag nagtatrabaho ka na. Naintindihan mo? Opo, Ma. Salamat po ulit. Kasi lagi kayong nandyan para payuhan ako. Di ko alam yung gagawin ko kung wala kayo. Ikaw talaga, binola mo pa ako. Basta nak, hanggat kasama mo ko, lagi kong ipaparamdam sa'yo na may nanay ka pa. Wag po kayong mag-alala, Ma. Gagalingan ko talaga doon. Sisikapin kong maregular. Malay nyo, tumaas na posisyon ko pag tumagal na ako. Kapag nangyari yun, hindi nyo na kailangan pang magtrabaho sa initan para sa panggastos natin araw-araw. Salamat na kasi naiisip mo ko. Pero ayos lang naman ako eh. Kaya ko pa naman magbanat ng buto. Intindihin mo yung trabaho mo. Magtulungan tayo para matupad yung mga pangarap mo para sa pamilya natin. Malaki po ang respeto at pagmamahal ko kay Mama Papa Dudut. Lagi niya kasing sinasabi na kahit na hindi ako nanggaling sa sinapupunan niya, galing naman ako sa puso niya. Nagkakilala sila ng papa ko noong 8 taong gulang ako. Nang mga panahong yon ay mahigit 1 taon nang patay ang tunay kong nanay. Napansin ko na kaagad noon sa kanya na malapit siya sa mga batang katulad ko. Kaya naman nung tumira na siya sa amin ay nabawasan ang pangungulila ko sa namayapa kong ina. Maganda po si Mama, makinis ang balat niya, maputi at mas batang tingnan kesa sa edad niya. Kahit na umabot na siya sa edad niyang 50, ay hindi pa rin masyadong nagbago ang itsura niya. Pero noong lagi na siyang babad sa init habang nagtitinda ng street foods, ay medyo nangitim at ngumaspang na ang kanyang balat. Ang pagtitinda ni Mama ang bumuhay sa aming dalawa noong iniwan kami ng tatay ko pagkalipas ng 2 taon na magkakasama kami sa isang bubong. Para sa akin ay napaka walang kwenta niyang lalaki dahil nagawa pa niyang ipagpalit kami sa ibang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya pero siguro kahit na ano pang mangyari ay hindi ko makakalimutan ang ginawa niya. Hindi lang siya nakontento at naging mas mapaghanap pa nung hindi siya mabigyan ni Mama ng anak. Matapos kasing magpa-check up noon, nalaman namin na baog pala si Mama. Simula noon ay iginapang na ni Mama ang pag-aaral ko hanggang makapagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Hindi naman po ako matalino, kumbaga average student lamang. Pero may mataas akong pangarap. At yung pinakauna sa lahat ay ang mabigyan na maginhawang buhay ang nanay ko. Pero sa buhay na puno ng kompetisyon, hindi sapat ang diploma para makahanap ng matinong trabaho na may mataas na sweldo. Kaya nga masaya na ako noong natanggap ako sa isang kumpanya at nagsimulang magtrabaho. Pero dahil ordinaryong empleyado lang ako, naghangad po ako na umangat sa posisyon ko.
Pero na-realize ko na hindi rin pala ganon kadaling makaakyat sa corporate ladder, lalo na kung wala ka pang napapatunayan. Malaking bagay din pala pag may pagkasipsip ka sa mga boss para mag-level up ka naman. At doon na nga po ako nakahanap ng oportunidad noong maging malapit kami sa isa't isa ng bisor kong si Madam Betty, o mas kilala sa tawag na Madam Papa Dudut. Good morning po, madam. Good morning din. Sino ka nga ba uli? Michael po yung pangalan ko. Taga sales department po ako. Coordinator po. Okay. Pasensya ka na, Michael. Alam mo naman 3 department yung hawak ko tapos ang dami ring bago kaya hindi ko na kinikilala isa-isa. Pero pamilyar yung mukha mo sa akin. Nagkita na tayo sa mga meeting, tama? Tama po. Pero ako po yung laging nasa likod. Ganun ba? Dapat pumunta rin kayong mga coordinator sa unahan para mas maging pamilyar kayo sa kalakaran ng trabaho natin. Madam, nakakahiya naman po kasi. Yung mga account executive po yung nakaupo lagi sa unahan kasi mas matataas sila sa amin. Hayaan mo, sa susunod na meeting, pauupuin ko sila sa likod. Pero ayos lang po ba yun? Oo naman. Ako naman supervisor nyo. Nga pala, anong kailangan mo sa akin? Ay, oo nga pala. May dala po akong sales report, yung pinapapasa nyo po. Eto po. Lagay mo na lang sa mesa ko. Salamat. Sige po. Alam mo, cute ka. Po? Sabi ko, cute ka. Kahawig mo yung panganay ko. Ilang taon ka na ba? 25 po. Kaka-25 ko lang po 2 months ago. Mas matanda lang yung bunso ko ng 1 buwan pero mukha kang mas mature tingnan. Tapos, matangkad ka pa. Siguro matangkad tatay mo. Opo. Ganun nga po. Sabi na eh. Yung ex-husband ko kasi kinulang sa height. Kaya di masyadong matangkad mga anak ko. Pero okay na rin. Nagmana naman sila sa akin ng talino. Nag-gym ka ba? Laki kasi ng muscles mo eh. Laki rin ang katawan mo. Pati yung muscles mo sa binti. Dati po. Pero sa mga bakal gym lang po. Kakilala ko kasi yung may-ari kaya nakakalibre ako. Wala naman po kasi akong pambayad sa mga mamahaling gym eh. Kaso, ayun nga po. Lumipat na sila ng pwesto. Sa mas malayo na kaya di na ako nakakapagbuhat. Pero kung ako sa'yo, aalagaan ko yung katawan ko kasi maganda. Baka mapakinabangan ko. Ano pong ibig niyong sabihin? I mean, malay mo, may kumuha sa'yo para magmodelo. Papasa kang model ng mga panlalaking underwear sa mga brochure. Pag nangyari yon, wag mo akong kakalimutan ha? Parang imposible naman pong mangyari yon. Kasi wala naman akong kakilala na nagkatrabaho sa ganon. Tsaka bihira lang naman po akong lumabas pagkatapos ng trabaho. Kailangan ko po kasing tulungan yung mama ko sa mga paninda niyang fishball at mangga. Hindi lang pala maganda katawan mo. Masipag ka rin. Hanga ako sa'yo. Sigurado ako na dadalin mo sa trabaho natin yung sipag mo. Oo naman po. Kahit na baguhan pa lang po ako, pinapangako ko na magiging masipag ako. Ganyan nga. Yan yung mga gusto ko sa mga baguhan. Gigil sa trabaho. Sana naman hindi yan mawala kahit na matagal ka na rito. Yung iba kasi dyan, bumilang lang ng taon, patamad na ng patamad. Kaya hindi umaasenso. Hindi ko nakikitaan ng potensyal para i-promote sa mas mataas na posisyon. Kaya ikaw, Michael, ayusin mo. Para pag natuwa ako, pwede kong ilakad sa management natin yung promotion mo. Pwede po akong ma-promote kahit baguhan pa lang ako? Oo naman. Dito sa kumpanyang to, pantay-pantay tayo. Walang lamangan. Kahit baguhan ka pa lang. Sa edad na 49, isa lang ang masasabi ko kay Madam. Hot Mama. May 2 na siyang anak na halos kaedad ko lamang din pero hiwalay na siya sa asawa. Yon ang narinig ko sa mga kumakalat na kwento sa opisina namin tungkol sa kanya.
Matagal na rin siya sa posisyon niya bilang supervisor, mahigit 30 years na rin. Bukod sa pagiging matalino ay sexy din siya, Papa Dudut. Maraming kalalakihan sa production at sa floor namin ang halos maglaway na sa kanya. Pero bibihira lang siyang gumiti at makihalubilo sa mga subordinate niya, Papa Dudut. Sabi ng ibang empleyado roon ay wala pang nakakahuli sa kiliti ni Madam. Pero may usap-usapan din na mahilig siya sa bata at may naging karelasyon na sa mga tauhan niya ng palihim. Hindi naman yon napatunayan, umalis na rin yung lalaking sangkot doon, siguro ay para na rin makaiwas sa gulo at kung ano pang mga issue. Pero hindi ko po yun masyadong inintindi dahil aminado akong nahulog na ako sa pagiging sweet sa akin ni Madam Betty. Pakiramdam ko ay mag-inang nag-aalaga sa akin. May inang nag-aalaga sa akin sa pinagtatrabahuhan ko. Napaka maasikaso kasi niya, bagay na hindi naman niya ginagawa sa iba, Papa Dudut. Minsan na rin niyang sinabi sa akin na espesyal ako sa kanya. At ang turing niya raw sa akin ng mga panahong yon ay isang baby boy. Isang baby boy para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw, lalo kaming naging close ng bisor kong si Madam Betty, Papa Dudut. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na may gusto siya sa akin dahil may mga pagkakataon na masyado na siyang maharot, Papa Dudut. Bilang isang lalaki, ramdam ko kapag interesado sa akin ang isang babae. Kaya naman sinamantala ko yung pagiging malapit namin ni Madam sa isa't isa para ma-promote ako sa trabaho. Balita ko kasi kapag nagustuhan niya ang subordinates niya ay nagpo-promote siya. Simula noon ay wala na akong ginawa kundi ang magpa-impress sa bisor ko para lalo niya akong pansinin at mas mahumaling pa siya sa akin. Kinabisado ko pa yung paborito niyang kape at pili talaga akong nagtatabi sa allowance ko para may pambili ako noon sa mamahaling coffee shop na lagi niyang ino-orderan. Dinadala ko yon sa opisina niya at sinasamahan pa ng note kung saan ay laging sinasabi ko kung gaano siya kaganda. Nasundan pa yon ng mga malalanding mensahe na sa tingin ko ay nagustuhan naman niya. Pero noong araw, nabigla na lang niya akong pinatawag sa opisina niya ay kinabahan ako ng husto. Papa Dudut. Maupo ka muna, Michael. Medyo mahaba tong usapan natin. Sige po. Siguro naman may idea ka na kung bakit kita pinatawag, di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinatawag kita kasi gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa pagdadala mo ng kape sa akin tuwing umaga. Pag-iiwan ng notes na may malalanding message at pakikipaglapit mo sa akin. Alam mo ba na pinagbabawal yun sa kumpanya natin? Kasama yun sa code of conduct nating mga employee. Bawal na bawal ang pakikipaglandian sa mga boss. Pasensya na po kayo, Madam. Akala ko po kasi... Kung ginagawa mo yon para sumipsip sa akin at ma-promote ka, ngayon pa lang, tigil-tigilan mo na yon, Michael. Kasi kung hindi, sinasabi ko sa'yo, may kalalagyan ka. Hindi naman po sa ganon. Anong akala mo sa akin? Madadaan mo sa pakape-kape mo at pag-iiwan ng mga ganong mensahe? Pasensya na po kayo, Madam. Akala ko po kasi ayos lang sa inyo. Kasi tinatanggap nyo naman yung kape. At wala naman kayong sinasabi. Well, hindi ko naman sinasabi sa'yo na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Na-appreciate ko yon, pero sana tigilan mo na. Ayoko maging tampulan ng chismis sa opisinang to. May reputasyon akong pinanghahawakan. Ano na lang iisipin sa akin ng mga katrabaho mo kung makikita nilang pinapaboran kita? Hindi ko po naisip yung tungkol sa bagay na yon. Sorry po. Okay lang. Pero kung hindi mo yung ginagawa para lang sa promotion, ano pang dahilan mo? Po? Ano pang dahilan mo, Kako? Nababaitan po kasi ako sa inyo, Madam.
Kaya kahit papano gusto ko po kayong pasayahin. Pero titigilan ko na po yun kung magiging dahilan pa yun ng pagkasira ng reputasyon nyo. Pasensya na po ulit. Tinatanggap ko naman yung apology mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong planong mag-report sa HR. Ay, salamat po madam. Ang totoo, natutuwa ako sa'yo kasi ikaw pa lang yung nagsabing nababaitan ka sa akin. Marami kasi sa mga under ko na mahigpit at stricta yung tingin sa akin. Wala naman akong pakialam doon dahil trabaho ang pinunta ko rito at hindi para makipagkaibigan sa kanila. Pero ikaw, aaminin kong nakuha mo yung atensyon ko. Lalo na sa pagiging thoughtful mo. Kaya nga iniinom ko pa rin yung kaping bigay mo at tinatabi yung notes na kasama nun. Alam mo, may itsura ka. Type kita, pero masyado kang bata. Para nakitang anak. Malaki na po ako. Hindi na po ako bata. Talaga? Kung ganon, marunong ka na ring humalik? Wala pa kasi ako nagiging girlfriend kaya… Talaga? Ibig sabihin, virgin pa yung mga labi mo? Ganon na nga po. Tulad ng sinasabi ko, type kita. Pero hindi tayo pwedeng maglandian dito sa loob ng opisina. Kung gusto mo, may i-offer ako sa'yo. Ano po yun? Pumayag kang lumabas kasama ko. Mag-date tayo para mas makilala pa natin ang isa't isa. Wala pong kaso sa akin yun pero pwede po bang sa sweldo na lang? Wala kasi akong pang date eh. Inaasahan ko na yan. Pero tingin ko, kulang pa rin yung sweldo mo pambayad sa kakainin natin dun sa restaurant na lagi kong pinupuntahan. Kaya hayaan mo na, sagot ko na yon. Total ako naman yung nagyaya. Basta sumama ka na lang sa akin tapos magkwentuhan tayo. Kailangan ko rin kasi ng kaibigan na makakasama tuwing lumalabas ako. Wala na kasing time sa akin yung mga anak ko at wala naman akong minimit na ibang lalaki. Yun eh kung ayos lang sa'yo. Makakatanggi pa po ba ako niyan? Ayos na ayos po yun, madam. Good. Pero gusto lang kitang balaan ha. Huwag kang mafa-fall sa akin kasi hindi naman ako naghahanap ng karelasyon. Gusto ko lang talaga ng makakasama. Parang kaibigan, ganon. Pero huwag kang mag-alala kasi babayaran ko naman yung oras mo. Hindi ka malulugi sa akin. Grabe ang kabako ng panahon na yon, Papa Dudut. Akala ko kasi ay sisibakin na ako sa trabaho dahil sa mga pinaggagawa ko. Mabuti na lang at iba pala ang rason ng bisor ko nung pinatawag niya ako at lumabas ako noon ng opisina niya na may ngiti sa mga labi matapos ang naging alok niya sa akin. Pero syempre sinekreto namin yon dahil ayaw niyang mapulaan ang mga higher boss namin. Baka raw kasi madamay pa ang posisyon niya sa trabaho, bagay na sinang-ayunan ko naman noon. Simula noon ay binawasan ko na ang pagiging malapit sa kanya tuwing nasa opisina para ipakita sa mga katrabaho namin doon na walang namamagitan sa aming dalawa. Tapos doon na nga po may nangyayaring milagro sa amin ni Madam sa labas ng opisina. Palihim po kaming nagkikita para mag-date, Papa Dudut. Sinasama din niya ako sa mga lugar na lagi niyang pinupuntahan na noon ko pa lamang napuntahan sa tanang buhay ko. Madalas po yun sa mga mamahaling mall, restaurant at pasyalan. Binilhan niya rin po ako ng mga magagandang klase ng gamit tulad ng cellphone dahil lagi kong nirereklamo yung lumang modelo na ginagamit ko. Outdated na rin kasi yon, kaya may mga pagkakataon na naglalag at namamatay na lamang bigla, lalo na kapag tinatawagan. Hindi ko naman po kasi priority ang pagbili ng gadget ng panahong yon dahil kung hindi sapat ay kulang pa ang perang kinikita ko sa trabaho. Kaya laking pasasalamat ko nang dumating sa buhay ko si Madam Papa Dudut. Ma, tingnan nyo! Binilhan ko po kayo ng bagong damit. Eto po oh. Oh! Wow! Ang ganda naman ito, Nak! Opo, bagay na bagay sa inyo. Pwede nyo isukat. Sige, pero… Hala! Ang mahal naman pala nito! Tingnan mo nakalagay sa price tag! 700 pesos na agad tong blouse na to, Nak! Opo ma.
Pero magandang klase naman po yung tela niyan, tsaka solid din pagkakatahi. Matibay. Tsaka tinan niyo yung brand. Hindi po basta-basta. Mamahalin. Oo nga, kaso nakakapanghinayang pa rin isuot kasi mahal. Tsaka isipin mo, yung 700 na pinambili mo nito, marami na sana tayong nabili para dito sa bahay. Okay lang po yun kasi meron naman po tayong pang grocery. Ma, eto po. Ha? Kunin niyo na po. Sige na po, ma. Sige na nga. Tapos ito naman po yung para sa mga bills natin. At ito, para sa inyo, ma. Kunin niyo na po to. Meron pa para sa akin? Opo, ibili niyo na mga gusto niyo. Ang laki nito, nak. Halos 2,000 rin. May 3,000 pang grocery at may pambayad na rin sa bills. Tapos, binilan mo pa ako ng mamahaling damit. Teka, sweldo niyo na ba? Hindi pa po. Sa komisyon po namin yan, ma. Ang laki naman ng komisyon niyo, nak. Pero ikaw, may natira pa ba para sa'yo? Meron pa po. Huwag niyo po ako alalahanin. Para po talaga yan sa inyo, ma. Kung tutuusin, maliit pa nga po yan eh. Anong maliit? Malaki na to, ano ka ba? Maliit pa po yan kumpara dun sa mga ginastos niyo sa pag-aaral ko. Hindi ko po yun mababayaran, ma. Hindi naman ako naniningil. Hindi rin ako nagkukwenta ng mga ginastos ko para sa'yo. Masaya ako habang nagtatrabaho kasi para sa'yo yun. Para sa pag-aaral at kinabukasan mo. Anak kita eh. Thank you, ma. Kasi tinuring niyo akong anak kahit hindi ako nanggaling sa inyo. Mahal kita. Hindi mo kailangang manggaling sa akin para ituring kitang tunay na anak. Mahal din po kita, ma. At pangako, gagawin ko po lahat para makabawi ako sa inyo. Magsisikap po ako para matupad natin yung mga pangarap natin. Tama naman na magsikap ka. Pero huwag mo masyadong i-pressure sarili mo. Tandaan mo, hindi naman masama kung magdadahan-dahan ka. Hindi mo kailangang magmadali kasi ikaw din yung mahihirapan. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo, ma. Oh, siya, sige. Mabuti pa kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na bangus. Wow! Talaga po? Oo naman. Nung isang araw mo pa inuungot yun eh. Kanina ko lang naalala. Kumain ka na marami ha. Humigop ka rin ng maraming sabaw. Man naman eh. 25 years old na po ako. Di na po ako bata. Kahit na umabot ka pa ng 30, hindi magbabago trato ko sa'yo. Pero sana umabot pa ako sa edad mong yon, nak. Aabot pa po kayo sa edad na yon. At maaabutan niyo pa rin po mga magiging apo niyo sa tuhod, ma. Grabe naman. Sobrang tanda ko na siguro nun pag nagkataon. Baka di na ako makalakad at nakaratay na lang sa higaan. Ang lawak po ng imahinasyon niyo, ma. Kumain na lang po tayo. Sige, baka gutom lang ito. Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na binigyan ko si mama ng perang mas malaki sa lagi kong ibinibigay sa kanya tuwing sweldo. Kaya nga, sinabi ko na komisyon ko yon para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Totoo na hindi ako gumagawa ng masama para makuha ang perang yon. Hindi po ako nagnanakaw o nanlalamang ng kapwa. Pareho naman namin ginusto ni Madam ang kung anumang ginagawa namin, saka malaki na ako at alam ko na ang tama at mali. Pero aaminin kong bago lang ako sa hook-up culture, Papa Dudut. Kaya mas marami pa ring bagay na tinuro sa akin si Madam, lalong-lalo na pagdating sa pakikipagromansa. Tuluyan na pong nawala ang kainosentehan ko, Papa Dudut. Namulat po ako sa mga bagay na noong ko lamang naengkwentro sa tanang buhay ko. Masasabi ko po na masaya naman yung naging karanasan ko at mas nakadagdag siya sa pagkalalaki ko, lalo na kapag na-satisfied ko si Madam sa pakikipagromansa. Kaya lang habang tumatagal ay nakakaramdam po ako ng kakaiba. Yun bang unti-unti na akong nahuhulog sa kanya kahit na noong una ay nilinaw niyang no feelings attached daw yung relasyon naming dalawa. Pero paano po ba pigilan na huwag magkagusto sa babaeng alagang-alaga ka? Dati, wala naman akong pakialam kapag ilang araw niya akong hindi kinokontak o kaya ay kapag gusto lang niyang may mangyari sa amin, saka lang kami magkikita. Walang kaso at ayos lang sa akin yon. Hindi rin ako naging masyadong matanong sa personal niyang buhay dahil
ang pagkakakilala ko sa kanya ay kayang-kaya niyang i-handle ang lahat. Mas ako pa nga yung madalas na nagkikwento sa kanya ng mga hinaing ko sa buhay, Papa Dudut. Kaya nung na-realize ko na yung feelings ko sa kanya ay hindi ko mapigilan na maapektuhan at hanap-hanapin siya, lalo na sa mga panahong pinaparamdam niya sa akin kung ano lang ba talaga ako sa buhay niya, ay nasasaktan ako, Papa Dudut. Mukhang in love na yata ako sa kanya ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong baliwalain ang nararamdaman ko para sa bisor ko dahil akala ko ay hindi pa naman yon gaanong kaseryoso at pwede ring mawala. Pero hindi po ganon ang nangyari dahil mas lalo pang lumalim yon. Umabot na yon sa puntong pinagseselosan ko na rin ang simpleng interaksyon niya sa mga kaopisina namin. Lalo na kung pakiramdam ko ay hindi lang yon simpleng usapin tungkol sa trabaho. Tapos lahat ng bagay tungkol sa kanya ay nakikialam na ako, Papa Dudut. Pati personal niyang buhay, kasama na ang mga anak at dati niyang kinakasama ay inuusisa ko na rin. Kaya madalas na niya akong kinakainisan. Simula noon ay naging malamig na po ang pakikitungo sa akin ni Madam. Hindi na niya ako madalas kinokontak, Papa Dudut. At kahit tuwing nagkikita kami sa opisina ay hindi na rin niya ako pinapansin tulad ng dati. Malamang ay busy na siya sa mga katrabaho kong lalaki na nakakuha ng atensyon niya. Hindi ko mapigilang magdamdam dahil sa mga nangyari. Napaka-unfair kasi na parang basura na ang turing niya sa akin matapos niya akong gamitin at pakinabangan. Kaya nga isang araw ay hindi na ako nakatiis at kinompronta ko na siya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. Anong mahal? Pwede ba? Huwag mo nga akong pinaglululoko. Hindi naman kita niloloko. Totoo yung sinabi ko. Mahal na kita, Betty. Wag mo akong tatawagin ng ganyan. Baka may makarinig sa'yo dito sa opisina at mag-isip pa ng kung ano-ano. Saka pwede ba? Kalimutan mo na nga yung nararamdaman mo sa akin. Alam mo namang hindi kita kayang mahalin. At bakit? Anong bakit? Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit hindi mo ko kayang mahalin eh. May nangyari na sa atin. Sinabi mo na mahal mo ko nung ginagawa natin yun. Tapos… Nadala lang ako pero walang kahulugan yon. Masyado mo namang binigyan ng kulay lahat ng sinabi ko. Malamang nasarapan ako sa ginawa mo kaya ayun, nakapagbitiw ako ng ganung salita. Saka una pa lang, may usapan na tayo na babayaran ko lang serbisyo mo, di ba? Hindi kasama dun yung magkagusto ka sa akin. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya bigla ka nagkaroon ng paki sa personal kong buhay kasi may iba ka nang nararamdaman. Kaya mo ba ako iniiwasan? Kaya ka ba nanlalamig sa akin? Oo, kasi ayoko sa lahat yung nagtatanong tungkol sa personal kong buhay. Ayokong pag-usapan yung tungkol sa pamilya ko at lalo na sa mga anak ko. Kung ano lang yung sabihin ko, yun na yun. Natutuwa nga ako sa'yo nung una kasi di ka matanong. Tapos biglang-bigla ka nalang magiging pakialamero? Sino matutuwa doon? Sige nga. Mahal nga kasi kita. Hindi mo ko mahal. Baka akala mo lang yon. At kahit totoong mahal mo ko, wala na akong magagawa para doon. Pakontento ka na lang sa kung ano tayo. Huwag ka nang maghangad pa ng sobra. Baka naman kasi meron ka ng iba. Ano bang pakialam mo? Ayaw mo na sa akin kasi may iba ka na. Pinagpalit mo na ako. Binabalaan kita ha? Kapag nag-eskandalo ka sa opisina ko, may kalalagyan ka sa akin. Sorry po, madam. Sa susunod, alamin mo kung saan ka lang dapat lumugar. Ayoko sa lahat yung masyadong matanong, masyadong pakialamero at nagmamarunong. Okay ka naman nung una, kaya nga nagustuhan kita eh. Pero habang tumatagal, masyado ka ng pasikat. Ayoko ng pakiramdam na kinokontrol ako. May sarili akong pag-iisip. Hindi ako nagpapa-under sa kung kani-kaninong lalaki, Michael. Kaya kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, mabuti pa, tigilan na natin to. Pero wag na wag mong ipagkakalat yung tungkol sa bagay na yon dahil mananagot ka sa akin.
Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Ayusin mo yung sarili mo. Baka mamaya kung ano pang isipin sa'yo ng mga katrabaho mo pag nakita kang ganyan. Sinisira mo yung umaga ko. Buiset! Opo, pasensya na po. Sandali! Ano po yun? Basta yung usapan natin ha. Huwag kang magkakamali na magkwento kung kani-kanino kasi may kalalagyan ka. Alam mo kung anong posisyon ko rito kumpara naman sa'yo. Opo, naiintindihan ko po. Hindi ko po ipagkakalat yung nangyari. Yan yung gusto ko sa'yo. Masunurin ka. Sana hindi ka magbago. Huwag kang kagaya dun sa mga senior mo na matatagal na sa kumpanya kaya suwail na't makakapalang muka. Sige na, umalis ka na. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig matapos kong marinig ang mga sinabi sa akin ni Madam Papadudot. Tagos hanggang buto ang mga binitawan niyang salita kaya naman kahit nawala na ako sa opisina niya ay parang napapakinggan ko pa rin yon. Hindi po ako makapaniwala na sa loob ng maiksing sandali ay wala man lang ni katiting na pagmamahal na nabuo para sa akin ng bisor ko. Akala ko kasi ay nagkakagusto na rin siya sa akin noon matapos yung mga bagay na ginagawa namin. Pero mali pala ako ng akala lahat ng yon ay wala lang sa kanya. Pakiramdam ko ay ginamit niya lamang ako. Pero hindi ko naman po yun pwedeng isumbat sa kanya dahil pumayag naman ako. Tinanggap ko yung perang binayad niya at yung mga bagay na nabili niya para sa akin. Naging masaya naman ako. Hanggang sa nagkagusto ako sa kanya dahilan para maging komplikado na ang sitwasyon. Aaminin ko po na naging ganid ako sa kagustuhan kong mabilis na matupad ang mga pangarap ko. Akala ko ay kaya ko nang magdesisyon ng mabuti at tama para sa sarili ko pero noong ko lang napagtanto na nakakaawa pala ako. Hiyang-hiya po ako sa sarili ko at hindi ko po alam kung paano ako uusad. Naapektuhan na rin po noon ang performance ko sa trabaho kaya madalas na akong napapagalitan ng bisor ko at ng ibang mga boss na mas mataas pa sa kanya. Kita ko rin kung paano ako pagtawanan ng mga katrabaho ko. Bagay na mas ikinabigat pa ng loob ko, Papadudot. Kaya naman pagkalipas lang ng halos 9 na buwan ay nag-decide po akong umalis sa pinagtatrabahuhan ko. May sakit ka ba? Wala naman po, ma. Bakit niyo po natanong? Hindi mo kasi inubos yung hapunan na hinanda ko. Paborito mo pa naman yung ulam. Wala po kasi akong gana. Pasensya na po. Pero kumain ka lang kapag nagutom ka ha. Opo, ma. Salamat po. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa po ako inaantok. Gusto mo samahan muna kita rito sa sala? Hindi pa po ba kayo inaantok? Hindi pa anak. Magkwentuhan muna tayo. Namimiss na rin kasi kita kausap eh. Sige, ma. Kumusta ka naman? Naghahanap pa rin po ng mapapasukang trabaho. Pansin ko nga. Maghapon kang nakatutok sa cellphone mo eh. Opo. Nagpapasa ako ng application online. Tapos naghihintay na lang ng appointment for interview. Kaso ilang araw na wala pa rin tumatawag kahit isa. Nawawalan na po ako ng pag-asa na makahanap ng trabaho. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Napakaraming kumpanya na hiring dito sa Pilipinas, nak. Marami nga po pero hindi naman pasok sa hinahanap ko. Ay, napapressure po ako, ma. Hoy, ilang araw ka pa lang naman walang trabaho. Tsaka, hindi naman kita pinaghahanap agad, nak. Mas gusto ko nga na nandito ka muna sa bahay para may kasama ako. Gusto ko rin naman po yun, ma. Pero di ko lang po mapigilang malungkot. Basta nak, tandaan mo, kahit gaano pa kahirap. Tsaka naniniwala ako na may mahahanap ka ring trabaho na gusto mo. Opo, ma. Salamat po. Walang anuman. Pero may hindi ka pa nasasabi sa akin. Hindi mo pa nakukwento yung dahilan kung bakit ka nag-resign sa dati mong trabaho. Ano ba kasing nangyari?
Hindi ko pa po kayang ikwento sa inyo, Ma. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi naman ako naagrabyado. Gusto ko na lang po talaga ng peace of mind kaya umalis na ako sa kumpanyang yun. Kung tungkol yun sa mga katrabaho mo, wala namang masama sa ginawa mo. Hindi talaga lahat ng tao magugustuhan tayo kahit na ayos naman tayo sa kanila. Kung kayo yung nasa posisyon ko, anong gagawin nyo? Katulad ng ginawa mo. Aalis din ako kung wala na yung peace of mind. Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan mo ring tapangan ng loob mo. Kung ayaw sa'yo ng isang tao, huwag mo siyang pilitin na magustuhan ka. Katulad na lang sa trabaho. Pumasok ka lang para magtrabaho. Kung may makikipagkaibigan sa'yo doon, bonus na lang yun. Salamat po sa mga payo, Ma. Bata ka pa. Marami ka pang tao na makikilala. Magiging kaibigan mo sila, magiging malapit sila sa puso mo. Pero minsan, kailangan mong magpaalam sa kanila kasi hindi na sila pwedeng maging parte pa ng buhay mo. At ayos lang naman yun kasi umuusad tayo. Yan po ba yung mga bagay na natutuhan nyo sa buhay? Sa tinagal-tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, marami-rami na rin akong karanasan sa mga taong ganyan. Yun bang dumating, tapos nang iwan? Katulad po ni tatay? Oo, pero nakaraan na yun. Nakausad na ako kasi nandiyan ka naman. Ikaw yung hindi ko hinanap, pero kusa kang dumating. Kahit hindi kita tunay na anak, mahal kita. At nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagkaloob ka niya sa akin. Ako rin, Ma. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi naging mama ko kayo. Kaya promise po, hindi ko kayo iiwanan. Papa Dudut, malaking bagay po na kasama ko ang mama ko sa bawat sandali ng buhay ko. Marami kasi siyang payo na tumatak sa isipan ko na nagagamit ko sa mga sitwasyon tulad ng pinagdaanan ko. Kahit na hindi ako perpektong anak at marami akong maling desisyon sa buhay, ay hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na malugmok sa isang sitwasyon na magpapahirap sa akin ng sobra. Sa kasalukuyan ay masaya po akong tumutulong kay mama sa munti naming tindahan, Papa Dudut. Masasabi ko rin na mas maluwag na yung buhay namin kesa dati at masaya na rin po ako dahil hindi na kailangan ni mama na magtinda sa labas. Marami po ako na-realize sa buhay. Isa na doon yung kapag may mga bagay tayong gusto. Pagsikapan nating makamit yun. Pero huwag tayong magmadali para maiwasan ang mga pagkakamali na maaari nating pagsisihan sa bandang huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana nga po ikinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Michael. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.